O yan yung meron tayo na wala sila. Okay, so ito mga bossing, ito yung isang pag-uusapan natin. Yung umano'y inatasang hitman para ilikida si dating Bucor Chief Bantag, wala daw katotohanan according to CIDJ. Kung natatandaan nyo, nagpa-interview ulit si DG Bantag sa atin at marami siyang mga binitawang mga pangalan ng mga tao ron na hindi naman pinick up ng media. Hindi ko alam, a month after, imposible naman na isang buwan bago nyo narinig yung interview na yun. Bago nyo kukomentohan. Sana noon pa na kinumentohan nyo na, pero bakit ang tagal? But anyways, okay pa din at least. Yun nga yung reason bakit natin the reason why we are doing this, para pag narinig nila, it's up to them if they will respond or not. So ito, nag-respond din na. So tingnan natin kung anong laman itong balita na to. Baka kasunod nito, kasuhan na naman kami ha. Oo, in-interview lang naman natin yung mama para ilabas yung kanyang mga di umano mga nalalaman. O kung ano man yun, ito, pakinggan natin itong balita nga rin. Meron tayong nakita doon sa TikTok ni General Bantag na allegedly the PNP form hitman team. There is no truth to that allegation. TikTok. Sa TikTok pala ni Bantag nila nakita, hindi sa interview ng Banateros. Ay, thank you very much, Harry. Maraming salamat po sa iyo. Ako na-appreciate ko talaga to ng bongga. Pero ako, meron, wala, go lang tayo. Maghahatid tayo ng makabuluhang balitaktakan. Meron o wala. Pero kung meron na bay, maraming salamat. Highly appreciated. Thanks, Harry, for sponsoring this live stream. Thank you. Mabuhay ka. Imposible ang sinasabi ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na may hitman ang Philippine National Police na naghahanap sa kanya. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Karamat Jr. Ito yung isa sa pangalan na isa sa pangalan na lumutang. Isa ito si Karamat sa lumutang doon sa interview natin, at saka yung isa. Sino yan? Yung isang pangalan si Kernel something. Nako, Bitoy. Ay, Bitoy, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka ha. Thank you very much. Nako, ngayon ko lang nakita si Bitoy, pero talaga naman sumuporta sa channel natin. God bless you, mabuhay ka. Nako, ayan na si Sally. Maraming salamat, Sally. Hindi ko kayo hindi ako nagsasabi ng ganun na para kayo ay magpakulay diyan. Magpakulay kayo. Maraming salamat. Pero ako, ang para sa akin lang, marami kasi hindi ko nagustuhan yung sinabi ni kanina ni Mirasol Ison na hindi ka magkakaroon, hindi ka rin mawawala. Medyo sabi ko off topic, parang medyo yata. Parang iniisip yata nito, hinihingan siya. Kaya kahit wala yan, okay lang. Happy tayo. Bernie Sergis, thank you very much. Mabuhay ka. Maraming salamat sa pag-sponsor. Si Sally, salamat. Ito'y, Agyaman Aklaunay, thank you very much sa iyong pampakape. Mabuhay kayo. Okay, so ito. Play natin ulit itong kay Bantag. Siguradong mabilis nakakalat at makararating kay General Bantag ito kung totoo man dahil sa dami ng kanyang kakilala sa loob ng organisasyon. Bakit kung totoo yun sana, most of my men are his underclassmen. So sana sinabi na nila. So there is no truth. Binigyang diin pa ni General Karamat na bagamat prioridad nila ang paghuli kay Bantag, hindi naman sila gagamit ng marahas na paraan upang maisakatuparan ito. Hinimok din ni General Karamat ang dating opisyal na sumuko na. Totoo na tinawag kitang idol, pero kung talagang idol kita, sumuko ka. Idol, hindi kita, walang allegation, walang katotohanan yun na bumuo ang PNP para ikaw ay liquidate. Ayun ang maganda, palakpakan. So at least nakarating sa'yo, General Coronel man o sino man to, si Mr. Karamat, at least nakarating sa'yo. At ang ganda ng panawagan mo na yan, na totoo idol kita. Dahil idol kita, sumuko ka na, napakaganda niyan.
Ganyan dapat, sir. Ganyan ang dapat nating ginagawa. Kumbinsihin natin na sumuko. Pilitin natin na sumuko. Kasi obligasyon niya yan dahil nga may kaso siya at the same time, trabaho niya yun. So maganda tong ganyan na pabulaanan nyo, hindi totoo yan. Idol talaga kita. Sir, hindi kung ano man yung nakakarating sa inyo na bali-balita galing sa mga connections nyo, mga active pa na mga police na connected kayo, hindi totoo yan, sir. Huwag kayong maniniwala. Ipupusta ko ang aking karir. So poprotektahan kita para lang harapin mo itong mga kaso mo. Di ba? Yun yung mga ganyan dapat. Tama yan ginawa mo, Mr. Karamat. Hindi trabaho ng PNP yan. May hamon din ang pinuno ng CIDG sa dating hepe ng Bucor. I challenge General Bantag, if you are really a man, you surrender and face na consequences para malaman natin kung anong katotohanan, hindi yung through social media. Yun naman ang gusto ko lang sabihin dyan, Mr. Karamat. Kasi yun lang naman yung means ni Bantag para mailabas yung mga niya yung kanyang mga saloobin. Kasi nakita nyo naman kung paano naman talaga tinrabaho yung tao. Hindi ka naman siguro bulag. Nakita mo naman kung gaano kabilis at kung paano siya pinaratangan kahit na wala pang kaso. Alam naman natin yan. Pero maganda yung iyong panawagan na tama nga naman kasi kung hindi ka susuko, hindi lalabas yung katotohanan. Kung naniniwala ka na wala kang ginawang kasalanan, lalabas at lalabas naman yan. So kailangan mong harapin. Kaya lang, napakaganda nung sinabi ni Bantag na, ba't ako susuko? Susuko ka ba na hindi pa man nagsisimula yung kaso, guilty ka na sa kanila? Susuko ka ba na sa sinasabi may narinig tayong impormasyon na balak akong ipatumba? Bigyan mo ganito gawin mo, Karamat. Bigyan mo siya ng assurance na safe siya. Bigyan mo siya ng assurance na malilitis siya ng tama. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kapag ka nagkumbinsi ka kasi ganon. I will assure you, Mr. Bantag, that I will risk my career to protect you because you're one of us. You're also a uniformed personnel. So sumuko ka, I will protect you, I will support you. Baliktad yung sinasabi nila na bumuo kami ng grupo para huntingin ka at itumba ka. Hindi po ganun. At itataya ko ang aking reputasyon para sa iyo. Bibigyan kita ng proteksyon na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Ganun magkumbinsi, sir. Ganun. Na nang sinabi ng PNP na mayroong tracker team ang CIDG na naghahanap sa lahat ng wanted persons kasama na si Director General Bantag. At saka tingnan mo naman, hindi naman damay yung anak ni General Bantag sa kaso niya kasi ang kaso niya is double murder. Bakit na-amlock yung anak niya? Ba't frozen yung account ng anak niya? 200,000 yung laman. Diyos ko naman. Kawawa naman yung bata kung inipon niya ng inipon yun tapos biglang i-freeze nyo. Grabe naman kayo. Yun yung sinasabi ni Bantag na paano ka ba namang gaganahan na magtiwala sa pamahalaan, magtiwala sa may kapangyarihan kung ganito ginagawa nila sa'yo. Hindi ko sinasabi na tama na nagtatago siya, pero para sa kanya, yun ang pinakatamang gawin niya syempre sarili niya lang naman, 'di ba? Tinaray naman natin siyang pilitin Nung huling interview natin, 'di ba? Lagi namin sinasabi, "Sir, sumuko na kaya kayo?" Ayaw niya, 'di ba? Desisyon niya 'yun Hindi naman tayo pala desisyon. Nasa kanya naman 'yan, hindi ba? Pero Mr. Karamat, appreciated na sinagot mo for how many months already na natapos yung mga or isang buwan mahigit yata bago ka sumagot, pero at least sumagot ka. Pero nakulangan lang ako. Sana sa susunod na ma-interview ako tungkol dito or manawagan ka kay Bantag, medyo bigyan mo naman siya ng something to cling on. Or bigyan mo naman siya ng hope na siya ay maitatrato ng tama. Kasi para sa kanya, hindi siya natrato ng tama simula pa lang nung investigasyon Lalong-lalo na kaya ngayon. Nakakatakot yan kasi kung pwede nga lang yung pagiging terorista kung sumampa lang sa sumampa lang sa ilang tao yung namatay siguro baka dineklara na rin na terorista yan Tag. Leia Ilagan, UNTV. Ayun, so ayaw na nilang i-acknowledge yung Banateros.
Oh, hindi na sila, sabi ko nga sa inyo, hindi na sila nagsalita na na-interview siya ng 3 vlogger, wala nang ganon. Nakita ko sa TikTok ni General Bantag, wow.